Kung minsan ay hindi napipigilan ng ibang tao na gumawa ng masama para lamang kumita ng pera, yung wala na silang ibang maisip na paraan para masuportahan ang kanilang pamilya. Ikaw, kaya mo bang ibenta ang iyong sarili para kumita ng salapi? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Simple lamang ang pamumuhay ng dalagang si Clarissa. Umaasa siya na makakatapos siya sa pag-aaral dahil pareho namang may trabaho ang kanyang mga magulang. Anak, hindi talaga ako susuko sa aking pagtatrabaho dahil ang gusto ko talaga ay ang matupad mo ang iyong mga pangarap, sabi ni Aling Gracia sa kanyang anak. Talagang napakaswerte niya sa kanyang ina dahil wala na itong ibang iniisip kundi siya lamang. Opo, Nay. Maraming salamat po sa pagsasakripisyo. Bilang sukli ay pinagbubuti ko naman po ang aking pag-aaral. Masayang sagot ng babae. Ngunit ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho sa palengke. Mayroon kasi silang pwesto doon kaya maayos naman ito kung kumita ng pera. Kaso nga lang ay mahilig ito sa mga babae. Kapag may magandang dumadaan ay agad itong sinusundan ng tingin ng lalaki. Hay naku naman pare, isa lang naman ang anak namin ng aking asawa. Pero losyang na agad si Gracia. Natatawang sabi ni Ramon sa kanyang kasama. Bakit ba naman kasi hindi ka tumikim ng ibang babae? Tingnan mo ako pare, kahit na isang beses ay hindi naman ako nahuhuli ng aking asawa. Natatawang sagot ng kanyang kaibigan. Ngunit lumipas ang 2 taon ay hindi na maganda ang nangyari. Nagsimula nang magloko si Ramon at kung sino-sinong babae na lang ang nakakarelasyon nito. Walang kaalam-alam si Aling Gracia sa ginagawa ng kanyang asawa hanggang sa kausapin siya ni Aling Maria. Alam mo Gracia, maniwala ka man o hindi ay sasabihin ko na sa'yo. Kausapin mo yang si Ramon dahil kumakalat ang mga balita na may babae siya. Naku po, mahirap yan at baka maghiwalay kayong dalawa. Paalala ni Aling Maria. Hindi naman magagawa ni Ramon ang bagay na yan. Alam ko naman na nagtatrabaho lang siya dahil gusto niya rin naman na makatapos sa pag-aaral ang aming anak, sagot ng babae. Ngunit sa pag-uwi ni Mang Ramon ay kinausap ito ng kanyang asawa. Ramon, huwag ka sanang magagalit ha? Pero totoo ba ang sinasabi sa akin ng ibang mga tao? May babae ka daw, kaya palagi kang gabi na kung umuwi? Tanong ni Aling Gracia. Ngunit napansin ng babae na napasimangot ang lalaki. Agad nang init ang ulo nito nang dahil sa kanyang katanungan. Ano ka ba naman Gracia? Sino ba naman ang paniniwalaan mo? Ako o ang ibang tao? Yan kasi ang hirap sa inyong mga tsismosa. Kung ano-ano na lang ang pinaniniwalaang balita. Galit na sagot ni Ramon. Hindi naman sa ganun. Tinatanong lang naman kita. Para lang din naman malaman ko kung totoo ba ang sinasabi nila. Paliwanag ng babae. Ngunit pagkatapos noon ay agad siyang tinalikuran ni Mang Ramon. Wala nang balak ang lalaki na pahabain pa ang kanilang pag-uusap dahil baka nga mabisto na siya ni Aling Gracia. Maya-maya lamang ay nakita nila si Clarissa dahil nagtataka ito sa kanyang ingay na naririnig. Nay, nag-aaway po ba kayo ni tatay? Sabihin niyo po sa akin kung mayroon po kayong problema. Nagtatakang tanong ng dalaga. Tinatanong ko lang naman ang tatay mo kung meron siyang babae. Ang sabi kasi ni Aling Maria ay may kumakalat daw na balita. Nambababae daw kasi ang tatay mo. Malungkot na sagot ni Aling Gracia. Napabuntong hininga na lamang si Clarissa dahil ang totoo niyan ay alam na niya ang balita. Ngunit lumipas ang 1 linggo ay nabisto na ang mga panloloko ni Ramon. Ang sabi niya ay walang masamang sikreto ang hindi nabubunyag. Nahuli ni Aling Gracia ang kanyang asawa na kasama ang isang babae sa loob ng kanilang bahay. Nagpaalam kasi si Aling Gracia sa kanyang asawa na aalis lamang ito dahil may patrabaho sa kanya ang kanyang amo. Pero agad din siyang umuwi matapos siyang makaramdam ng pagkahilo. Nasa eskwelahan ang kanilang anak kaya malayang makakasama ni Ramon ang kanyang babae sa kanilang bahay. Kitang-kita ni Aling Gracia ang kanyang asawa na may kayakap na babae. Magkalapat din ang labi ng dalawa kaya agad naghiwalay ang mga ito nang marinig ang boses niya. Ramon, ano ang ibig sabihin nito? Kung ganun, ay totoo nga ang sinasabi ng iba. Umiiyak na sabi ni Aling Gracia. Agad namang tumakbo papalabas ng bahay ang babae. Nang dahil doon ay agad nag-usap ang mag-asawa. Huwag kang mag-alala,
Dahil libangan ko lang naman ang bagay na yon. Nakayokong sabi ni Ramon. Anong libangan? Hindi mo ba naiisip na panluloko ang ginagawa mo? Paano na lang kapag nalaman ito ni Clarissa? Ang pagkakakilala sa'yo ng anak mo ay mabuti kang ama. Galit na sabi ni Aling Gracia. Pero naghahanap din naman ako ng mas bata. Tingnan mo kasi ang sarili mo. Losyang ka na at kulubot na ang mga balat mo. Hindi ka man lang matutong mag-ayos ng sarili. Tingin mo, gaganaan pa ba ako sa'yo? Matapang na sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay gulat na gulat talaga ang babae sa naging sagot ng kanyang asawa. Pinapili ito ni Aling Gracia kung sino ang pipiliin sa kanilang dalawa. Aba, syempre, ang pipiliin ko ay yung mas bata. Gusto ko lang malaman mo na nagsasawa na talaga ako sa'yo. Natatawang sagot ni Ramon. Pagkatapos noon ay bigla na lamang umalis ang lalaki. Wala siyang nagawa kundi ang hayaan ito. Hindi kasi talaga siya makagalaw ng dahil sa kanyang nakita. Walang tigil sa pag-iyak si Aling Gracia hanggang sa makauwi ang kanyang anak galing sa eskwelahan. Nay, bakit naman po kayo umiiyak? Ano po ang inyong problema? Kinakabahang tanong ni Clarissa. Ang tatay mo kasi anak, nahuli ko siya dito sa bahay na may kasamang ibang babae at may ginagawa silang hindi maganda. Lumayas na ang tatay mo at pinili niya na makasama ang kanyang babae. Umiiyak na sagot ng matanda. Napaluhod na lamang si Clarissa nang dahil sa kanyang nalaman. Agad niyang niyakap ang kanyang nanay dahil kitang-kita niya ang panlalambot ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng sakit si Aling Gracia dahil masyado nitong dinamdam ang pag-alis ng kanyang asawa. Hindi nito maipaliwanag kung saan siya nagkulang. Ginagawa niya naman ang lahat para maging maayos ang kanilang pamilya. Nang dahil doon ay nalugi na rin ang kanilang mga paninda sa palengke. Hindi nagtagal ay unti-unting naubos ang kanilang pera dahil wala nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Wala na rin nagawa si Clarissa kundi ang tumigil na lamang sa kanyang pag-aaral. Anak, pasensya ka na talaga kung nangyayari ito sa ating buhay. Hindi na ako makapagtrabaho at nagiging pabigat na lamang ako sa buhay mo. Malungkot na sabi ni Aling Gracia. Wala po kayong kasalanan. Kung hindi lang po sana nagloko si tatay, di sana ay maayos pa rin po ang ating buhay. Umiiyak na sagot ni Clarissa. Hindi na malaman ng babae kung ano ang kanyang gagawin. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho at nakapasok naman siya bilang isang katulong. Pero hindi rin ito nagtagal dahil hindi niya naman mabantayan ang kanyang nanay. Hindi rin sumasapat ang kanyang kinikita dahil malaki ang kailangan niyang pera. Bukod sa pagkain at mga pangangailangan sa bahay, ay kailangan rin ng dalaga na maibili ng mga gamot ang kanyang ina. Ano na kaya ang gagawin ko? Hindi ko na malaman pa kung saan ako didiskarte ng pera. Malungkot na tanong ni Clarissa sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa daan ay nakita niya ang isang bar. Balak niya sanang mag-apply doon kahit tagalinis lamang ng mga dumi at kalat. Ngunit nang makita siya ng manager ay napahanga agad ito sa kanyang kagandahan. Ma'am, pwede po ba ako mag-apply kahit janitress? Kailangan ko po kasi ng trabaho dahil may sakit po ang aking nanay. Nakayokong tanong ni Clarissa. Naku Iha, huwag mo namang sayangin ang kagandahan mo. Handa ka bang maging bayaran? Pwede kang kumita dito ng 5,000 piso hanggang 10,000 sa loob ng isang gabi lamang. Nakangiting sabi ng babae. Nang dahil sa pangangailangan ay walang ibang nagawa si Clarissa kundi ang tanggapin ng trabahong ito. Kinabukasan ay nagsayaw na siya sa stage upang mang-akit ng mga kalalakihan. Araw-araw nilang nakukuha ang kanilang sweldo kaya simula noon ay naibibigay na ng babae ang pangangailangan ng kanyang nanay. Isang gabi sa pagpasok ni Clarissa sa kanyang trabaho ay napansin niya na kanina pang nakatingin sa kanya ang isang lalaki. Mukha itong mayaman kaya agad niya itong nilapitan. Nagsigawan naman ang mga kaibigan nito na mas lalong nagpainit sa pangyayari. Sige na Robert, ikaw naman. Lalaki ka ba talaga? Siya ang pinakamaganda dito sa bar, kaya iuwi mo na siya. Pangangantyaw ng mga kaibigan nito. Ano ka ba pare? Alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong klase ng bagay. Hindi na nga ako makagalaw sa aking kinauupuan. Bulong ni Robert. Ngunit maya-maya lamang ay natamaan na ng alak ang binata. Nakikisaya na rin ito habang yakap-yakap niya si Clarissa. Huwag kang mag-alala.
Dahil mag-isa lang naman ako sa aming bahay. Mabait naman ako at hindi naman kita sasaktan. Babayaran din kita ng malaking halaga. Lasing na sabi ni Robert. Wala namang problema, pero siguraduhin mo lang na marami kang pera. Pagsakay ni Clarissa sa kanilang usapan. Ngunit ang totoo niyan ay kabang-kaba na ang babae. Wala pa kasi siyang karanasan kaya hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Lumipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa tirahan ng binata at sinimulan nilang gawin ang isang bagay. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Robert nang makita niya ang pulang likido na dumadaloy sa kanyang kalalakihan. Clarissa, totoo ba ang nakikita ko? Ako ang lalaki na nakauna sa'yo? Gulat na tanong ni Robert. Sa totoo lang ay tama ka. Maswerte ka dahil ikaw ang nakakuha nito. Nakangiting sabi ni Clarissa. Ngunit sa totoo lang ay durog na durog ang puso ng dalaga habang ginagawa niya ang bagay na to. Iniisip na lamang niya ang kanyang ina na sa kanya lamang umaasa. Bigla namang nagising sa kanyang ulirat si Robert at itinigil nito ang kanyang ginagawa. Sige na Clarissa, magpahinga ka na lang at bukas ay ihahatid na kita sa inyo. Huwag kang mag-alala dahil walang makakaalam sa ating ginawa. Paliwanag ng lalaki. Kinabukasan ay naihatid na ni Robert ang babae sa bahay nito. Pero si Clarissa ay hindi pa rin makapaniwala na nagawa niya ang bagay na ito nang dahil lamang sa pera. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya muling babalik sa kanyang trabaho at maghahanap na lamang siya ng ibang pagkakakitaan. Kahit papaano naman ay nakaipon na siya ng pera upang mag-isip ng pwede niyang inegosyo. Si Robert naman ay hindi mapakali sa kanyang trabaho. Palagi kasing pumapasok sa kanyang isipan ang dalagang si Clarissa. Ang totoo kasi niyan ay hindi niya naman gawain ng ganoong klase ng bagay at pinilit lang din naman siya ng kanyang mga kaibigan. Isang araw ay bumalik sa bar si Robert dahil hinahanap niya ang dalaga. Sir, hindi na po siya pumasok sa kanyang trabaho at wala na po kaming balita sa kanya, sabi ng isang babae. Nang dahil doon ay pumunta naman si Robert sa bahay ng dalaga. Nakita niya ito na nagtitinda ng ulam. Naging masaya naman ang binata dahil iba na ang trabaho ng babae. Robert, anong ginagawa mo dito? Pakiusap, umalis ka na. Dahil ayaw kong malaman ng mga tao ang dati kong naging trabaho. Kinakabahang sabi ni Clarissa. Pero Clarissa, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Alam mo ba na iyon din ang una kong karanasan? Mahal na ata kita at gusto sana kitang ligawan, sagot ng binata. Hindi ito pinayagan ng dalaga ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin tumigil si Robert sa panliligaw. 2 buwan ang lumipas ay natutunan na ring mahalin ni Clarissa ang binata kaya naging silang dalawa. Mayaman ang binatang ito kaya nasuportahan niya pati na rin si Aling Gracia. Dinala na nila ito sa ospital upang mabilis itong gumaling sa kanyang karamdaman. Robert, mahal mo ba talaga ako? O baka naman naaawa ka lang sa akin dahil ikaw ang nakakuha ng pagkababae ko? Nalilitong tanong ni Clarissa. Nagulat na lamang ang babae nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Robert. Mahal kita, Clarissa. Kaya, pwede bang pakasalan na kita? Gusto ko lang makasigurado na ako ang iyong magiging asawa. Umiiyak na sabi ng lalaki. Tinanggap naman ng babae ang alok ng kanyang nobyo na magpakasal silang dalawa. Isinuot ni Robert sa kanya ang singsing. Nang dahil doon ay biglang nagbago ang buhay ng mag-ina. Hindi niya akalain na sa ganitong paraan niya makikilala ang kanyang mapapangasawa. Ikinasal ang dalawa at nagkaroon ng sariling anak. Mabuting lalaki si Robert at tapat ito sa kanya. Simula noon ay gumaling na rin si Aling Gracia at naging masaya ang kanilang pamilya. Hindi mo talaga masasabi kung saan at kailan mo makikilala ang taong makakasama mo sa panghabang buhay. Huwag nating madaliin ang pagmamahal dahil kusa itong darating sa'yo. Kung minsan ay nakakagawa tayo ng masama para kumita ng pera, pero hindi pa naman huli ang lahat para magbago. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. Mga kahuanatels, at hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nabigyan po kayo nito ng magandang aral.
Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bagong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.